Hello mga katarman, ako nga pala ang inyong Kuya B, ang magbibigay ng inspirasyon sa tulong ng ating Panginoon. Mapagpala pong umaga sa ating buhay na Diyos at mapagpala pong umaga sa inyong lahat na nanonood po sa vlog na ito ni Kuya B. At nagpapasalamat po ako, isa po itong karangalan na muli po tayong mag-uusap-usap. Ngayon ng August 24, ito po yung pag-uusapan natin sa lahat po ng mga tao na nakakaranas din po ng problema, hindi lang po sa mga magulang kundi sa mga mag-aaral. Dahil po malapit na po ang pasukan, gusto ko po magbigay po ng motivational sa inyong na hindi po natin maiwasan habang po malapit na ang pasukan, paano to, baka marami namang gagawin tulad ng thesis, mga bayarin. Ngayon po atin pong pag-uusapan sa umagang ito na marami pong mga tao na kapag mayroon pong problema, 'di ba? Anxiety, kasi kapag meron tayong anxiety, yun po yung pinaka kalaban po natin, mga problema na ating pinagdadaanan. Sabi nila na ba't ganun? Kung nasan may problema, bakit kailangan papasalamatan? 'Di ba? Kasi nga, kapatid, tandaan mo po na kahit nga si Job sa Biblia na nakaranas ng matindi pong pagsubok, tulad ng nawala yung mga ari-arian niya, to sabi ng kanyang asawa, sumpahin mo na yung Diyos na yung pinaglilingkuran. Ngunit, sabi ni Job, bakit? Magpapasalamat ka lang ba kapag mayroong mga pagpapala? Hindi mo ba pasasalamatan ng Panginoon na mayroong kang pinagdadaanan? Diyan po nagalak ang Panginoon. Kaya muli siyang pinagpala ng Diyos sa kanyang pinakita na hindi lang po dapat pagpapalan, dapat ka magpasalamat, hindi sa mga problema na pinagdadaanan mo. Yun po ba? Ngayon po, atin pong pag-uusapan habang palapit na pong pasukan. Kinakabahan na po yung mga mag-aaral. Kasi hindi nila alam kung saan pupunta, anong gagawin. Yun po ba? Bakit nga ba parati na lang hindi priority si Lord sa panahon na mayroon kang problema? Di ba kapag mayroon tayong problema, ang una natin tinatakbuhan o nilalapitan ng mga kaibigan, mga magulang, kapwa natin, pangalawa na po si Lord. Tandaan po, pag mayroon po tayong problema, na anxiety natin, na baka hindi ako papasa sa pag-aaral, baka hindi ako makakapagtapos ng pag-aaral, ang lahat po ng alalahanin sa buhay, bago ka po pumunta sa kaibigan mo, tumakbo ka muna kay Lord. Manalangin ka, Lord, bigyan mo ako ng kalakasan, bigyan mo ako ng karunungan, Holy Spirit, na malampasan ko po at ako po'y makapagtapos ng pag-aaral. Wala namang imposible sa Panginoon, amen po ba? Sabi nga ng salita ng Panginoon sa 1 Peter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Ang Diyos po ay parating nag-aalala sa iyo, mga kapatid. Tandaan mo, na sabi ng Panginoon, ipagkatiwala mo ang mga alalahanin sa buhay sapagkat nagmamalasakit sa iyo ang Panginoon. Kung ang kaibigan mo nagmamalasakit sa iyo, kung ang magulang mo ay mayroong pagmamalasakit sa iyo, mas matindi pa si Lord, mas nagmamalasakit siya sa iyo. Kaya sabihin mo muna sa Panginoon bago mo sabihin sa mga magulang, sa kaibigan mo. Totoo lang, huwag ka dapat magtiwala sa mga kaibigan mo. Huwag ka magtiwala sa kapwa mo Yun ang gusto ng Panginoon sa kanyang salita. Amen po ba? Sabi niya sa Micah 7 verse 5, basahin po natin. Huwag kang magtitiwala sa kapwa mo o sa iyong kaibigan. Huwag mong isisiwalat ang iyong lihim kahit sa iyong asawa. Isipin mo sa salita ng Panginoon na nabasa natin, kahit kaibigan, kahit asawa mo, magulang mo, huwag kang magtiwala. Amen po ba? Kahit yung lihim mo, wag mong ipagkatiwala. Kasi, ang tao po mayroon pong limitasyon. Madaling sabihin na hindi ko sasabihin ang sekreto mo, hindi ko sasabihin ang pinagdadaanan mo, kahit sino. Pero kapag hindi na kayo okay, kapag hindi na kayo nag-uusap, syempre lalabas yung tunay na ugali. Amen po ba? Kaya sabi ng Panginoon kanina, na kapag mayroon kang pinagdadaanan, kabalisahan sa buhay, sa pag-aaral mo, kung paano papasa ba ako sa pag-aaral, papasa ka. In the name of Jesus, papasa ka pa. Wala pong imposible sa Panginoon, papasa ka po. Magtiwala ka. Sabi ng Panginoon,
Sa 1 Peter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Nag-aalala po ang Panginoon, nagmamalasakit po ang Panginoon sa iyo. Sabihin mo ang lahat ng mga alalahanin sa buhay sapagkat nagmamalasakit ang Panginoon. Kaya, huwag ka pong mag-alala sa panahon na may pagsubok ka, sa panahon na may problema ka, ipagkatiwala mo sa Panginoon sapagkat nagmamalasakit siya para sa iyo. Muli po, ako nga pala ang inyong Kuya B, ang magbibigay po ng inspirasyon sa tulong ng ating Panginoon. Marami pong salamat.